Kasi nakikita natin na mahal pa kayo ng person nyo. No? There's still feelings, lingering feelings, mga kapiksi. Pero sobrang stress itong person nyo, guys, no? Hindi to mapakali sa gabi, mga kapiksi. Kung meron siyang nagawa sa inyo, patong-patong na kasi. Kung mapapansin nyo, no, exhausted. Ayan, mga kapiksi, oh. Yung, kung napapansin nyo, pagod na pagod. 'Di ba? Pares, no? Parehas, pagod na pagod. Mga kapiksi, etong person mo, parang feeling ko pagod na pagod siya sa mga pag-aaway nyo. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is feelings reading. Anong nararamdaman niya sa'yo? So titingnan natin yung nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng positive, pwedeng negative, mga kapiksi. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles guys. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo guys. So, dito sa deck na to guys, titingnan natin yung nararamdaman nyo, yung mga emosyon, no, sa relationship. Pwedeng nararamdaman nyo, nararamdaman nila, or nararamdaman nila parehas. Dito guys, merong nagsisisi. So, regretful, mga kapiksi. So, pwedeng nagsisisi ka, nagsisisi siya, or nagsisisi kayo parehas. Pwedeng pinagsisisihan nyo yung mga kasalanan nyo sa isa't isa, or kasalanan niya sa'yo. Pwede rin guys na parang nagsisisi yung iba, no? Hindi naman sa lahat. Parang nagsisisi kayo na naging karelasyon nyo sila, or nagsisisi kayo na sinagot nyo sila or something like that. Pero titingnan natin, mga kapiksi. And eto guys, no, medyo parang medyo mabigat itong mga energy na to. Ayan, so kasi yung iba sa inyo guys, parang itong desperate energy na to guys, ibig sabihin nito, desperate, no? Desperado sa relationship, or desperado na parang hindi nyo na, parang desperado na kayo sa nangyayari sa relationship nyo, mga kapiksi, and pagod na rin. So these are all very emotional, negative, no? Na emotional na mga emosyon. Pwedeng parehas nyong nararamdaman, pero medyo masakit siya, no? Actually nasasaktan ako. Dahil ganito yung nababasa natin, pero parang pinagsisisihan yung mga nangyari sa relasyon. Pwede nating sabihin na maaari meron nangyaring hindi maganda, or medyo grabihan, no? Grabihan na away, matinding circumstance na nag-lead sa inyo sa pagka-desperate dito sa relationship na to. Pwedeng pwede ring nagawa yung person mo na pinagsisihan niya, pero parang gusto niyang bumawi, no? Parang desperate siya na bumawi sa'yo, pero parang yung iba sa inyo, baka napapagod na rin kayo sa nangyayari sa relationship nyo, kaya parang hindi nyo na tinatanggap yung person nyo, and parang umiiwas na rin kayo sa kanya, mga kapiksi. So, siya, medyo dramatic guys, no? Medyo dramatic na pangyayari sa relasyon nyo. So, titingnan natin kung bakit ganito, mga kapiksi, bakit may mga ganitong klaseng emosyon. Dito sa deck na to, titingnan natin more on energy ng person nyo. So, shuffle ko to guys. Comment down below, no, if feeling nyo nakaka-resonate kayo dito sa deck na to, or sa message na to. So, shuffle ko muna to guys. Habang siya na-shuffle ko to, panoorin nyo yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong promo ngayong November, magbibigay tayo ng 500 pesos na discount until November 30, kaya mag-avail na kayo guys. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung kabit ng mga jowa nyo guys. 20% discount until November 30, kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. So, Aries, kayo ay represent ng King of Wands. Ito yung ating love energy, mga kapiksi. This is both negative and positive. Kasi nakikita natin na mahal pa kayo ng person nyo. No? There's still feelings, lingering feelings, mga kapiksi. Pero sobrang stress itong person nyo, guys. No? Hindi to mapakali sa gabi, mga kapiksi. Kung meron siyang nagawa sa nyo, patong-patong na kasi. Kung mapapansin nyo, no, exhausted. Ayan mga kapiksi, kung napapansin nyo, pagod na pagod, 'di ba? Pares, no? Parehas, pagod na pagod. Mga kapiksi, etong person mo, parang feeling ko pagod na pagod siya sa mga pag-aaway nyo. Pwedeng din, no? Meron din itong personal problems, mga kapiksi. Parang meron siyang, bukod sa mga problema nyo sa relasyon nyo, parang meron din siyang problema na pinagdadaanan na parang hindi niya nasasabi sa'yo or parang tinatago na lang siguro niya kasi parang sa kanya hindi mo naman siya maiintindihan. Parang ganun yung niya, parang hindi mo siya maiintindihan. At saka feeling ko yun yung pinagsisisihan niya na parang hindi niya na-explain sa'yo ng maayos kung bakit ganun, no? Kung ba't ganun siya. Siguro nag-cold treatment siya sa'yo or pwedeng stress siya sa trabaho niya na parang nadama yung relasyon nyo. Tapos parang hindi niya pinaliwanag ng maayos sa'yo. Pinakitaan ka niya ng hindi maganda, nag-away kayo. And ang ending, parang naapektuhan yung relationship nyo, mga kapiksi. So, itong person mo ngayon, parang hirap na hirap siya. Hirap na hirap siya. Hirap na siya sa personal problem niya. Hirap pa siya dun sa relationship nyo. So, kaya sabi nga dito, no, yung desperation. Yan. So, sa kanya ito, mga kapiksi, energy niya ito. Itong desperate, guys, no. Parang feeling niya out of control yung buhay niya, hindi niya maintindihan kung bakit gano'n yung nangyayari sa kanya, yung mga pinagdadaanan niya. And gusto niyang panghawakan ka, but at the same time, gusto niya ring bitawan ka kasi napapagod na nga siya, mga kapiksi. At saka, yung iba sa inyo, parang wala na kayong tiwala dun sa person nyo. Kasi gusto niya nga itago or parang feeling mo, may tinatago siya. No? Kasi nga, yun, parang tinatago niya kasi it's either ayaw niyang madagdagan problema mo or kung ano yung isipin mo tungkol sa kanya, ganyan. So, tinatago na lang niya na nag-cause ng trust issue between the two of you, mga kapiksi. Itong person mo, gusto niya pang i-work out sana yung inyong relationship kung ikaw ay papayag sa kanya, pero ayaw niya na, ang iniiwasan niya is yung parang ayaw niya na kontrolin mo siya, ayaw niya na parang gusto niyang makahinga kahit papano. Okay. So, it's both negative and positive sa side niya kasi parang negative kasi namimiss ka nitong person mo no? Hindi to makatulog sa gabi, balisa siya, naiisip ka niya, pero positive din yun sa kanya kasi it's a sort of a breather, no? Parang nakakahinga din siya kahit papano na hindi kayo nag-aaway. Because kapag nag-uusap kayo, for some of you, wala din naman pinupuntahan na maayos yung usapan nyo. Parang palagi lang din kayong nag-aaway ng person mo. So, parang sa kanya, i-cherish na lang niya yung mga dating moments nyo na masaya. No? Kumbaga parang iniisip na lang niya yun, inaalala niya yung mga times na masaya kayo, yung mga memories nyo together, and yun na lang yung panghahawakan niya sa isip niya. Parang sa kanya, mas okay na yun kesa naman sa nag-uusap nga kayo pero nag-aaway naman kayo. Okay? Meron ditong presence ng earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may earth element yung person mo or earth sign siya. Pwede rin nagkaroon ng sabit itong person mo, mga kapiksi, no? Parang for some of you, hindi naman lahat, no? Para nagkaroon ng sabit na third party, pwedeng kung lalaki yung person mo, kung he, she yung relationship nyo, pwedeng nakabuntis siya nang hindi niya sinasadya. Ay, hindi ko alam kung pwedeng hindi sinasadya yun.
Pero gano'n, no, parang nagkaroon ng third party issue na siguro yun yung pinagsisihan niya. If ever man, comment down below guys if naka-resonate kayo, no? Kung nakabuntis yung person nyo, yun yung pinagsisihan niya kasi napakalaking pagkakamali yun para sa kanya. Pwedeng na disgrasya, ganyan. And yun yung pinagsisihan niya kasi parang sising-sisi siya, no, sa mga naka-resonate dito kung nagawan kayo ng ganyan ng person mo. Sising-sisi yung person mo na hindi niya na maibabalik yung dating kayo. And wala na yung iba sa inyo, ito rin yung reason kung ba't nawalan kayo ng tiwala sa kanya. Kasi pwedeng nakabuntis siya, mga kapiksi. So, maaaring nagkaroon ng third party sa relationship nyo. Kaya kayo nag-away ng person mo. Okay? Ang nararamdaman ko lang dito, guys, is for some of you, parang hindi malift yung isa sa mga reason kung bakit hindi malift yung burden ng person mo is because pwedeng sinumpa mo ito no, harap-harapan. O kaya naman parang sinabihan mo siya na hindi kita mapapatawad, ganyan. So, kaya siguro mabigat para sa kanya yung buhay niya ngayon kasi nga, especially kung hiwalay na kayo, kasi hindi maganda yung paghihiwalay nyo, mga kapiksi. Okay? So, this will not resonate with all guys. Hindi lahat kayo ganito yung sitwasyon. But if in case na naka-resonate kayo, comment down below, mga kapiksi. Pwede nyo pakinggan guys yung Ho'oponopono. Kasi yung iba sa inyo, parang feeling ko you're also going through a lot of emotional pain. Syempre, hindi naman madaling tanggapin yung ganitong klaseng sitwasyon. So, focus on yourself and on your healing, mga kapiksi. Pakinggan nyo yung Ho'oponopono and Self-Love Subliminal. And at least yung pampabate, no, para magkabati kayo kung hiwalay na kayo at hindi nyo na matatanggap yung person, at least matuto kayo magpatawad para magaan parehas sa part nyo, sa parte nyo at saka sa parte nila, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, Aries, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito yung ating 2025 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. And ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.